Good morning, kamusiko! Dito tayo ngayon sa Luneta. Okay, so ang topic natin ngayon ay what's the difference between ukulele and guitar? Ang iba kasi nagtatanong yung mga estudyante ko, no? Na, Sir, guitar, gusto ko matuto mag-guitar. Okay, lalo ng mga elementary students, gusto nila guitar kagad. Hindi nila alam ng hirap ng guitar. So, I always suggest to students sa mga schools that I'm training na before pag-aralan ng guitar, you start first with ukulele. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ukulele naman kasi, it's so easy to learn. Dali lang siya pag-aralan, no? Example, sa guitar, wala lang akong dalang guitar ngayon, pero imagine na lang natin, no? Ang guitar, ang C ng guitar, it takes 3 fingers. Okay? 3 fingers, nakaganon siya. Okay? Yan ang basic ng 3 fingers. Ang ganyan, nakaganon ang guitar. Sa ukulele, isa lang. Ito, C. Kasi, una, the ukulele, 4 strings lang siya. Ang guitar, 6. 6 ang strings niya. Ito, 4 lang. 1, 2, 3, 4. Ang guitar, meron pang 5 and 6 dito sa itaas. No? So, 6. Ito, 4 lang. That's why, simplified yung chords niya, no? Simplified. So, ang C niya, ito lang. 3rd fret siya, 1st, 2nd, 3rd, then 1st string sa 3rd fret. Actually, ang tawag nito mga ganito, fret, no? Fret. 1st fret, 2nd fret, 3rd fret, 4th fret, 5th, and so on. Okay? Then, ang fingers ng ukulele, kasama yung guitar, no? May numbers din ito. Okay? 1, 2, 3, 4, no? Then, this is a thumb. Now, sa guitar kasi, example, yun nga, C, no? Kanina, C, gano'n. C ng ukulele, ito lang, isa lang. Then, ang G ng guitar, F muna. Sa F muna tayo. F. Ang F ng guitar, lahat ng fingers mo kasali. May bar dito, then 3 dito. Okay, nakaganon siya. Ganon ang itsura sa F ng guitar. Ang F ng ukulele, ito lang, 2. Yan. Ito at saka ito. The 1 and the 2 finger. Ngayon lang, F na siya. Okay, C kanina, C, F. Yan, 2 fingers lang. Sa guitar, lahat, nakaganon. Pero though, meron pang pwedeng ganon. Ganyan. So, another chord is, ito yung mga basic chords ng ukulele and guitar, no? A minor. Ang A minor ng guitar, 3 fingers gagamitin, nakaganon siya. A minor, no? Pero ang A minor dito sa ukulele, isa lang. So, yan lang, isa. Okay? Then, the last chord will be the G. Ang G ng guitar, 3 fingers, nakaganon siya. Or minsan, nakaganon din. Lahat ng fingers. Pero ang G ng guitar, 3 fingers din, ganyan. D. Kung ano yung D ng ukulele, ng guitar, G ng ukulele, ganyan. So, in short, kamusiko, you start with ukulele first. Kasi, pag kinumpare mo naman tong ukulele sa guitar, example, meron magpi-play ng guitar, sasabay mo, ukulele sa'yo, parehas lang ang tunog nyo eh. Parehas lang. Parehas lang ang ano niya. Walang difference. The only difference, yung 6 and 5, kasi ang tunog talaga ng guitar, mas malalim. Mas malalim ang tunog ng guitar kasi meron siyang bass, yung number 6 and number 5 string. No? Mas malalim, at saka mas buo, at saka mas makapal ang tunog ng guitar. Kasi nga because of the presence of 6 and 5 string na bass, no? Yun ang nagbibigay ng bass na tunog. Unlike the ukulele, para siyang yung number 1, 2, 3, 4 ng guitar na parang yun ang string niya na parang lang ang tunog ganun. Yan. Okay? Ganyan. So, I always suggest before you play guitar or study guitar, how to play the guitar, start with ukulele. No? Start with ukulele kasi dito sa ukulele, masasanay ka ngayon sa strumming. No? Example, strumming. Different strumming. Or
parang gano'n. So, iba-ibang style ng strumming, masasanay ka ngayon sa ukulele kasi ako talaga, pag nagturo ako ng ukulele, start with strumming. Strumming talaga, kailangan strumming, masanay sa strumming. Then, by the use of the pick, kailangan may pick. Importante yung pick. Kailangan may pick para smooth yung strumming mo. So, dito pa lang, masasanay ka ngayon in coordinating your mind with the fingers here, no? Yung pag-play ng mga chords dito. So, magkakaroon ng coordination. Masasanay ka. At the same time, yung mind mo, coordination with your right hand in strumming, no? So, sasanayin mo na yung sarili mo. Sasanayin mo na yung sarili mo in strumming, pag-play ng ano dito ng mga chords, okay? So, yun ang pinakamaganda muna ang gagawin. Kasi kung diretso ka kagad sa guitar, lalo yung elementary students, minsan yung mga elementary students sir, gitara kami. Minsan may kausap akong may-ari ng school. Gusto nila sir, guitar. Gusto nila guitar, pero pagdating sa actual na pagpa-practice ng guitar, nawawalan sila ng gana, nadi-discourage yung iba. Kasi ang hirap. Ang hirap ng guitar. No? Kailangan ako, ang style ko, para mo-motivate sila, o ikaw, para mag-aspire ka into playing guitar, start with ukulele first. No, kailangan masanay ka muna sa ukulele. Minsan kasi iniisip ng mga kausap ko, mga schools na ang ukulele pambata lang 'yon o parang laruan lang. Hindi Di ba ang dami mga singers ngayon sa makikita na sa concert nila. They use ukulele in singing. Alam ko, nakita ko si ano dati parang nag-play siya ng ukulele, sino pa yung artist, sikat na artist sa Amerika, babae. So, nag-play siya ng ukulele, and then kumanta siya. Ukulele ang gamit niya. Okay? So, ang ukulele, it's really a real musical instrument. You can really play this one in performance or sa mga event. Pwede ka mag-perform, ukulele ang gamit mo. Ang importante dito, you know how to sing along with the ukulele, kakanta ka, lalo kung marunong kang kumanta, no? O mahilig kang kumanta, then wala kang alam na instrument. Huwag mo nang i-aspire muna yung piano, keyboard. Dito muna sa ukulele. Kasi mahilig kang kumanta O, for example, sa isang event, walang background, walang music, walang hindi magandang ang background, wala silang tawag dito, yung mga sound system, no? Wala silang system. Or kung mayroon sound system man, hindi maganda wala silang available na mga background music na pwede -1 whatsoever. If you know a song and you can play the ukulele, microphone lang kailangan mo. Microphone lang. So you can already sing. In fact, naka-play ako as a Catholic myself during Mass. Wala silang gamit na nandun ako. Meron pala dala ko palang ukulele ko nasa sasakyan. Ginawa ko. Ito, ukulele ginamit ko sa misa, sa Mass, the Holy Mass. So, ginamit ko ukulele. Alam ko naman ng chords ng mga song. Pumili lang kami ng song na alam din nila. So, yun. I played the ukulele. Kumanta sila. Tapos sa misa. Maganda. Kasi nga, this is a real musical instrument. No? Lalo kung pag tinatapat ng microphone, may microphone dito, nilagyan ng microphone, tatapat mo sa microphone. Ang ganda pakinggan nito. No? Ayan. Ganyan, no? F, G, C, yun. Ang dali-dali lang, no? So, yung mindset na akala nila ukulele pambata lang, mali kayo doon. Lalo yung mga schools, mga principal, mga music teachers. Minsan, ukulele, guitar ang gusto nila dito sa... Kasi nga, ayaw lang ukulele din. Kasi nga, masikat kasi ang guitar. No? Pag sa amin yung guitar, halos lahat ng bata, alam nila guitar. Pero pag ukulele, minsan, ano yung ukulele, sir? Ano yung guitar? Minsan, pag ginintroduce ko to sa mga estudyante, ukulele, sir, guitar yan. Ukulele nga ukulele nga kasi hindi nila alam, ang alam nila guitar. Kaya nasa mindset ng mga estudyante, mga tao, guitar, yun ang dapat mag-aralan, not the ukulele. Mali sila doon. O kung yan din ang iniisip mo, mali ka doon. Pero kung marunong ka na sa guitar, of course, optional na lang yung ukulele kung gusto mag-aralan. Okay?
another advantage of this ukulele is you can bring this anytime, no? Ang gaan lang kasi, no? Para siyang ano lang, you can bring this anywhere. Unlike the guitar, minsan nakikita mo nagmumotor, may bit-bit na guitar nasa likod, alaki-laki. Nakaganon, naka-backpack yung guitar. Unlike this one, ang liit lang. Kahit dito lang nakalagay sa harap, ganyan, sa motor, or bit-bit mo lang, hindi siya mabigat, magaan lang. And yet, can play different songs. No? Lahat ng song, kung ano yung song na kaya ng tugtugin ng gitar, kaya ng ukulele. Magkaiba nga lang yung kanilang chords. Yung sinabi ko kanina, yung C ng ukulele, ganyan, ang gitar, 3. No? So, lalo sa inyong mga magulang, no? Parents, kung gusto nyo matutong anak nyo sa guitar, encourage them with ukulele. Kasi ito yung parang nati-trigger yung kanilang desire to learn different musical instruments. Kasi matututo kagad sila ng yung ukulele, no? Then aralan naman pag pinag-aralan naman matututo kagad sila. Then ma-encourage sila ngayon sa guitar. So start with ukulele. Huwag kagad yung ang anak mo grade 3 pa lang, grade 4, guitar kagad. Kaya nawawala ng gana. Minsan ang guitar pa nabibili ng mga estudyante ko, kasi tuturo na ako guitar actually sa high school, no? Ukulele, different musical instruments. Kaya lang, yung guitar, minsan binibili ng guitar ng parents, yung mga mumurahin lang. Kasi ang sikreto talaga dito, kapag mahal ang guitar, maganda. Malambot yung string. Pag pinipress nyo dito yung string, malambot siya. Pero yung mga mumurahin, minsan nakikita mo nilalako. Maraming guitar na bit-bit ganun. Lalako, yan, marami siyang bit-bit na guitar, ganyan. Naglalako. Mumurahin lang yun eh. Okay, mumurahin lang. Minsan mabibili mo yun ng 650, 800. So, mura lang siya. Kaya lang, ang problem dito sa mga gitara na to, di ko lang bagitin kung saan galing yun, ano? Kasi, doon pa naman ang lahi ko. Doon galing ang lahi ko sa lugar na yon. Gumagawa sila ng gitar. Ngayon, minsan, pag mumura yung gitar kasi, pag pinipress mo yung string, no? Ang sakit. Kaya umaaray yung mga estudyante kasi mura lang. Pag pinipress yung chords, ganan, strings dito, ganyan, minsan, ang string niya nakaangat ng konti, kaya ipipress po pa ng ididiin mo pa ng press para tumunog yung string. Yun ang problema sa mga mumurahin na gitar. Kasi talagang ilang araw lang ng mga practice o ilang linggo na everyday practice, nagkakalyo na kaagad yung mga daliri dito, no? Nagkaroon ng kalyo, then nasasaktan sila, kaya ayaw na nila, ayaw ko niya, kaya nadi-discourage sila, lalo kung mga bata pa. Even high school students, pag sila ng guitar, nagpa-practice sila ng guitar, pag mumurahin yung gitara, in word na mumurahin, kasi yun naman talagang totoo. I just want to be honest with you. Pag mura na guitar kasi, minsan, pero hindi naman siguro lahat, I believe, no? Pero kaya lang, majority sa mumurahin na guitar, ang tigas ng string, no? Pag pinipress mo, ang tigas, ang malalalim, nakaangat masyado yung string niya. Pag ginanon mo, ang sakit, no? Kaya, I always encourage the students, no? Tell your parents, or kayo mga parents, no? Pag bumili kayong guitar, I would really suggest, para hindi sila masaktan yung mga daliri nila. Okay? Bumili kayong guitar na ang gamit na string ay nylon. Okay? Classical guitar, or gano'n. Nylon, hindi yung string na ang string na hindi yung parang steel na gamit, no? Kagaya nitong ukulele, usually ang gamit talaga dito, hindi siya steel, kundi minsan nylon. Ito siya, parang combination siya ng steel and plastic, no? Or nylon. So, hindi siya masakit sa daliri dito. Pag pinipress, yan, kahit ilang oras siya nagpa-practice sa play, hindi nagkakaroon ng kalyo yung daliri dito, no? Hindi nagkaroon ng kalyo kasi nga hindi siya masakit. Konting diin mo lang, ganyan, tutunog na siya. Ganyan. Konting press lang, tutunog na kaagad. Yun yung mga guitar na, pero
Mahal siya ng konti. Siguro mabibili niyo siguro mga around mga 1.6, 1.5, 1.8, ganon. Yung mumurahin, even nga yung mga 1,100 na guitar, 1.2, di pa rin ganon. Kasi ang strings kasi gamit to, yung mga ganyang price, ano yun, mga steel, no? Steel. So, minsan, maganda kung may makita kayong, kailangan pag bumili kayo ng guitar, kung marunong kayo mag-guitar, parents, kung marunong naman kayo mag-guitar, bilan nyo yung guitar yung anak nyo, kailangan, i-try nyo muna, nang badali, pag pinipress, tutunog agad siya. No? Hindi yung nakaangat masyado yung steel, yung string, nakaangat. Kasi, ang layo niya dito sa fret. So, kailangan mo pang idiin ng gusto para umabot siya dito sa fret, para tumunog. No? So, kailangan malapit siya sa fret, no? Malapit siya dito sa board na to. Malapit siya, kunting angat lang para pag-press, madali lang tumunog yung string. Kasi pag nakaangat, additional, ano yun dun yung sumaaray yung mga estudyante. Aray, sakit naman dito kasi nakaangat masyado yung usually yun nga yung mga mumurahin na guitar. Pero kung yung guitar na mag-worth siya mga 1,400, 1.5, 1.6, 1.8, mukhang maganda na yun. Mukhang maganda na yun na guitar. No? Di ko nasasabihin kung sinong maker ng guitar. Basta guitar, kung sino mang maker niyan, basta ang importante, check nyo muna na pag i-press nyo yung string, okay, madali lang siyang kumbaga, lalapat ka agad dito sa board ng ukulele or ng guitar. Pag pin-press mo, tutunog ka agad. Pag in-strum mo, tutunog ka. Kasi konting press mo lang, ayan, tutunog na. Kasi kung malayo, minsan, pag press mo na, parang, ganyan tunog niya, parang muted, no? Yan yung mga kailangan mo pag i-press ng gusto. Kaya pag pinipress mo ng gusto naman, umaaray naman yung daliri mo. Kaya minsan isang song lang, hindi nga natatapos ang song, wala na, nawawala ng gana yung tumugtog yung bata or ano. So again, ang guitar talaga, ang advice ko sa guitar ay para sa high school na talaga. Okay? Pero dapat dumaan mo na sila sa ukulele. Okay? Kung estudyante nyo, kung teacher ka, ukulele mo na ituro mo, kagad guitar. May na-encounter akong school, guitar kagad ang tinuro ng teacher kasi magaling siya sa guitar. Akala niya, matututo ko agad estudyante niya. Siyempre, nawawala ng gana. Umaaray. Kaya ako rin, dati, nung mag-start ako pinilit ako ng school na guitar, sir, kasi gusto nilang guitar talaga. So, wala akong magagawa. Sabi ko, ukulele mo, pero gusto talaga, yung guitar na. Sige, wala na akong magawa. Kasi, naka-fix na yung decision nila na guitar talagang ituturo ko sa mga high school students. Tinuruan ko ng high school ngayon ng guitar. Nako, ilan lang natuto. Ilan lang marunong. Kasi nga, lalo mga babae, umaaray kagad. Sige, yung mga daliri ng mga babae, no? Parang, siyempre, malambot kaysa sa lalaki. Umaaray, nawawala ng gana. Kaya, wala, makikita mo. Tinitignan ko isa-isa. Wala. Parang nakatunganga na lang. Parang, nawala ng gana. Kasi nga, masakit sa daliri ang guitar. Even yung mga mamahaling guitar, sa umpisa, masakit pa rin. Kaya ang suggestion talaga, pag first time magturo ng guitar sa school, o first time mo mag-aral ng guitar, you start with ukulele first. Ukulele muna. Okay? So, mali yung sinasabi na pambata lang ito. Hindi ba? Ako, ilang beses ako nag-perform on stage. Ukulele ang gamit ko. Kumanta ako, nag-ukulele ako. Makikita nyo sa video ko sa YouTube, sa other account ko. Sa other account. Yung original account ko sa YouTube. Ngayon kasi bago itong account ko ngayon sa YouTube, no? Musikerong Gala. Nagko-concentrate lang ako in teaching different musical instruments, everything about music, no? Doon kasi sa dati kong, sa original ko na YouTube, ang name ko doon ay Jess Viray, the Pianica Man. Iba-iba yung doon, iba-iba yung topic minsan na gagamit ko doon. Pero marami rin music doon. Pero this channel na, itong bago, Musikerong Gala, dito lang ako
concentrated talaga in teaching how to play different musical instruments. Tuturuan ko kayo, no? So if ever you have questions, pwede naman kayo mag-message dito sa akin kung may mga tanong kayo, no? Then, ano bang song na pwede sa ukulele na alam nyo? May naalala ko kay... Nakalimutan ko yung lyrics. You can't count on me. 1, 2, 3, I'll be there. I forgot the title. So easy, no? So, bit-bit mo pa, gaan-gaan. Igaganon mo lang dito sa balikat mo. Yan. Ang guitar, ang laki. Minsan, ang hirap yan nun. Pag hindi ka pa sanay, hindi mo kayang, kailangan mo pa na meron talagang sling dito, nakaganon, para hindi siya babagsak. Ako, kaya ko na mag-guitar na kahit walang sling, gaganon ko lang, kaya ko kasi marunong. Pero kung di ka pa marunong play na guitar, talagang kailangan mo pang ilalagay dito. Ganyan, nakaganon ka. Hindi mo kayang gano'n. So, that's the difference, no? So, if I were you, you start with ukulele. Start with ukulele. Okay? Para, saka na yung guitar. Ukulele mo na. And pag nasanay ka na, pag marunong ka, kayang-kaya mo na mag-play ng ukulele, that's the time you go to guitar playing na. Okay? So, again, this is Musikerong Gala. Gumala dito sa Luneta. Dito ako sa Luneta. Dito yung Manila Hotel. Ayan. So, sa next video natin, again, before anything else, please subscribe naman sa YouTube ko. Click subscribe. Click subscribe para naman dumami yung aking audience. Thank you. Okay, see you. Bye.